Okay, welcome to our prayer meeting. Mark chapter 11, verse 23 hanggang 26. Sabay-sabay nating basahin, no? Umpisa natin sa verse 22. Okay, ready? Nakita na sa amen? Okay, basahin natin. Ready? Go. And Jesus answering saith unto them, Have faith in God. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he hath said shall come to pass. He shall have whatsoever he saith. 24. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. And when ye stand praying, forgive if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive your trespasses. But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Tayo manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin na kami nagkatipon-tipon dito para sambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Kami ay nagkakaisa dito para manalangin, Panginoon. Salamat po na marami at i-bless nyo po ang aming pong oras ng pananalangin at pag-aaral nyo salita. Dalangin po namin ng Diyos. Banal na Espiritu po ang mag-guide sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maaari nang maupo. Bawal isa. Okay na yun, Jay? Okay, upo ka na dito, Jay. Okay, dito po sa ating binasa sa Mark chapter 11 verse 22. Ang ganda na sinabi ng Panginoong Kristo diyan. Tingnan niyo. And Jesus answering saith unto them. Ano nakasulat? Have faith in God. Pag sinabing have faith in God, anong Tagalog nun? Magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Di ba sinabi, have faith in God. So magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Alam nyo, ang pananampalataya, hindi lang yan yung time na tayo ay naligtas. Amen? Sapagkat sabi nga ng Biblia sa Ephesians 2:8, ano nakasulat? For by grace are ye saved through faith. Kaya mahalaga sa kaligtasan yung pananampalataya. Amen ba? Tayo ay naligtas sa biyaya at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya alam nyo, ang taong walang pananampalataya sa Diyos, hindi maliligtas yan. Tama ba? Kaya sabi ng Biblia, whosoever believeth in Him. Diba? Kung sino man ang mananampalataya sa Kanya. Tama ba? Kaya, ang ikaliligtas ng tao ay yung pananampalataya niya sa Diyos. Tama ba? At naniniwala siya na ang Diyos yung makapagliligtas sa Kanya. Naniniwala siya na ang Diyos ay nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa, napako sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating kasalanan. Namatay nilibing, pagkalipas ng 3 araw ay nabuhay namang muli. At pag nanampalataya sa Panginoong Kristo, yun ang umpisa yun ang kaligtasan. Amen? Doon ang tao maliligtas. Pero kung ang tao hindi mananampalataya sa Diyos, meron pa bang ibang daan para maligtas? Meron iba pa bang way? Yung kabutihan ba, ibang way yan para maligtas? Hindi yun. Yung pagpunta ba sa church nakakaligtas? Hindi rin. Ang kabaitan ba nakakaligtas? Hindi rin. Ang bautismo ba nakakaligtas? Hindi rin, di ba? Sabi ng Biblia, Ephesians 2:8, true faith. Hindi sinabi doon na true good works, tama? Hindi rin sinabi doon na true baptism. Hindi sinabi doon na true church attendance. Anong sinabi? True faith. Kaya alam nyo, simula nung naligtas ka, ang pananampalataya natin ay tuloy-tuloy. Amen? Hindi ka lang dapat nagkaroon ng pananampalataya pagdating sa kaligtasan. Kasi matapos nating maligtas, ligtas na ba tayo? Amen? Ligtas na ba tayo? Sino ligtas na dito? May ligtas na tayo, di ba? So, hindi doon nagtapos yung ating pananampalataya. Kumbaga, ito pa lang yung umpisa na tayo ay namumuhay sa pananampalataya. Kaya simula nung naligtas tayo, ngayon anak na tayo ng Diyos. Sabihin, sa langit tayo pupunta. Bilang anak ng Diyos, di ba? Diyan na mag-uumpisa na tayo ay susunod sa kanyang utos. Di ba? Parang sa mga magulang lang yan, di ba?
Mga magulang natin, meron tayong relasyon sa kanila at meron din tayong responsibilidad sa kanila. Ganon din yan sa Diyos. Naging ama natin siya, nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. At the same time, meron din tayong responsibilidad sa Diyos. Anong responsibilidad natin? Sumunod sa utos ng Diyos. Ano nga yung mga utos ng Diyos? Pagsisimba, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Ngayon, habang tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos, sa kanyang mga kautusan, kailangan meron tayong pananampalataya. Pastor, ano ba yung pananampalataya? Sabi ko nga sa inyo, pag sinabing pananampalataya, ito dapat ay 100% na naniniwala ka sa Diyos. Tama? Kailangan ang pananampalataya natin 100%. Amen? Parang sa kaligtasan, hindi ka maliligtas kung ang pananampalataya mo ay 50%. Tama? Sabihin ng iba, o paano maligtas? Ay, kailangan manampalataya. O correct yan. Pero, kailangan din samahan ng gawa. Tingin nyo maliligtas yun? Hindi. Kailangan, hindi 50-50. Kailangan, hindi dapat, kailangan ng pananampalataya. Amen, very good. Pero pastor, kailangan samahan ng gawa. O, humirit pa siya. Diba? So, hindi nakakaligtas yun. Kumbaga, 50-50. 50% faith, 50% good works. Hindi dapat ganon. Amen? Yung iba naman, 50% faith, tapos 25% baptism, 25% good works equals salvation. Sa tingin nyo, tama yon? Hindi. Dapat 100% faith mismo. Tama? Yun ang makakaligtas. Sabi ng Biblia, sa binasa natin kanina sa Mark chapter 11, sabi dyan, have faith in God. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Ano nga pag sinabing pananampalataya? Ito yung 100% ka na naniniwala sa Diyos. Ibig sabihin, walang halong pagdududa. Amen ba? Kasi, alam nyo, merong mga pananampalataya, pero meron namang, yung iba, hindi 100% yung pananampalataya nila. Kaya pag narinig nyo yung pananampalataya, ibig sabihin, 100% paniniwala sa Diyos. Tama? Hindi lang tayo naniwala sa Diyos 100% sa kaligtasan, kundi pati kahit Kristiyano na tayo, dapat 100% pa rin na tayo ay naniniwala sa Diyos. Amen? Kasi yung iba, nung naging Kristiyano na sila, noong dumating yung problema, ayun na, yung pananampalataya nilang 100%, ngayong Kristiyano na sila, nababawasan na. Ibig sabihin, alam nyo ang kalaban ng faith, ng pananampalataya, pagdududa. Halimbawa, nag-pray ka, Lord, bigyan niyo po kami ng pangangailangan sa araw-araw. Tapos pagkatapos mo mag-pray, ibibigay kaya ng Diyos yun? Nagduda na siya, tama? Sisipin niya, parang hindi naman kayang ibigay ng Diyos yun. Tandaan nyo, lahat ng bagay kayang ibigay ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo doon? Kahit anong bagay kayang ibigay ng Diyos. Pero syempre, depende yan sa pangangailangan natin, tama? Kung hihingi ka sa Diyos, Lord, bigyan niyo po ko ng cellphone. O bakit? Bakit gusto mo magkaroon ng cellphone? Para may panglaro ako. O sa tingin nyo, bibigay ng Diyos yon? Ha? Hindi. Bakit? Kailangan sa paghingi sa Diyos, tama din yung motibo. Amen? Kahit na 100% yung pananampalataya mo, pero mali naman yung iyong motibo sa paghingi, parang imposible yung ibigay ng Diyos. Tama ba? Lord, bigyan niyo po ako ng computer. Bakit gusto mo magkaroon ng computer? Para pag magkaroon kami ng internet, mag-online na ako lagi. Tapos maglalaro na ako lagi, tapos magsisearch ako ng kung ano-ano. O sa tingin nyo, ibibigay ng Diyos yung computer? Hindi, kailangan tama. Halimbawa, bakit gusto mo magkaroon ng computer? Kasi pastor, para po, pag nagkaroon na kami ng computer tapos internet, magre-research ako ng mga kanta na makadiyos. O tama yun. Magre-research ako ng mga mensahe, di ba? Mag-research ako ng mga preaching. Yung preaching ni pastor sa YouTube, panonoodin ko lagi. Di ba ganon? Pero pag kailangan, tama kasi yung motibo ng paghingi natin. Amen? Kaya kahit na 100% yung pananampalataya mo pagdating sa prayer sa Diyos, pero kung mali naman yung motibo mo, parang kumbaga, hindi rin ibibigay ng Diyos yan. Tama? Kaya kailangan tama. Kaya alam nyo, maganda talaga, lahat ng hihingiin natin sa Diyos, kailangan makakapagbigay ng papuri sa Kanya. Tama? Magpipray ka, Lord, bigyan niyo po ako ng damit na pang church, di ba? Para pag church po, may palda ako,
may dress ako, di ba? May long sleeve ako. Hindi yung, Lord, bigyan niyo po ako ng long sleeve para pupunta ako sa mga disco, sayaw-sayaw. O iba mali naman yun, di ba? Nag-pray ka pa, tapos kung saan-saan ka lang naman din gagamitin mo yung damit mo, di ba? Magpe-pray ka lahat para sa Diyos. Lord, bigyan niyo po ako ng piano. O di ba? Nawa, magkaroon po ako ng piano. Pag-pray mo yan. Tapos, pag tinanong ko, bakit gusto mo magkaroon? Kasi, pag natuto po ako, tutugtog ako sa mga banda. Oh, tingin nyo, ibibigay ng Diyos yan? Dapat lahat para sa Diyos. Lord, ganun din po sa gitara, bigyan niyo po ako ng gitara. Kasi magiging rockista ako. Papasok ako sa mga banda. Diba? Kaya nakakatakot dun. Baka kayo, pag natuto kayo ng piano, tapos gitara, gulat na lang ako, pagtingin ko, Channel 7. Oh, si Manuel yun ah. Tumutugtog na sa banda na. Vocalist na, guitarist pa. Diba? Oh, si Kisses yun ah. Nagpipiano na sa banda. Oh, tingin nyo, matutuwa kaya ang Diyos? Matutuwa kaya ang Diyos? Hindi matutuwa. Bakit? Kasi di ba pinagsikapan mo nagpiano ka, tagal-tagal, ilang taon ka nagpiano, tapos makikita ka na lang, nasa worldly ka na, tumutugtog. Di ba? Kaya bakit ba kayo nag-aaral ng instrument? Para saan? Para sa paglilingkod sa Diyos. Tama? Bakit ka nagpa-piano? Para maging pianista dito sa church. Amen? Yan dapat ang goal natin. Lahat para sa Panginoon. Magigitara ako, magpapiano ako, magsisikap ako para sa Panginoon. Amen ba? Amen. Lahat ng ito pagsisikap. Kaya alam nyo, pag kayo natuto, ma-appreciate nyo. Dati, talagang hirap na hirap kami sa piano. Hirap na hirap ako sa gitara. Ngayon, sa biyaya ng Panginoon, di ba? Nag-improve, nakakatugtog na. Ako, ganyan din naman ako dati. Kaya sabi ng Biblia, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Amen? Have faith in God. Bakit kailangan magkaroon ng pananampalataya? Kasi alam nyo, matindi ang nagagawa ng pananampalataya. Ano nga ulit pag sinabing pananampalataya? Ito yung 100% na naniniwala at nagtitiwala ka sa Diyos na kaya niyang gawin. Amen? Sabi dyan, tingnan nyo, verse 23. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which saith shall come to pass, he shall whatsoever he saith. Isipin nyo yan, hinalintulad sa isang sabi niyan, pag meron kang totoong pananampalataya, kumbaga, yung mga imposible, magiging posible. Hinalimbawa dito yung utusan mo yung bundok. Yung bundok malipat sa dagat. Isipin nyo, yung bundok malilipat sa dagat. Yung sinabi dito, at kung hindi ka magda-doubt, kaya sabi ko sa inyo, ang kalaban ng pananampalataya ay doubt. Ano nga yung doubt? Pagdududa. Kaya kailangan pag nag-pray ka, walang halong tanong. Diba kasi may mga Kristiyano nagpipray na, Lord, bigyan niyo po kami ng ganito. Pagkatapos mag-pray, in Jesus' name, Amen. Tapos magtatanong, bibigay kaya ng Diyos yun? Parang imposible. O, nag-doubt ka na. So, ibig sabihin, ang kalaban ng pananampalataya ay yung pagdududa. Kasi, pag nakita ng Diyos na itong anak ko nagdududa, hindi 100% yung paniniwala at tiwala niya sa akin, sige nga, hindi ko na ibibigay. Bakit? Hindi ka naniwala Di ba? Amen ba? Kung sa mga tao minsan nagdududa tayo, di ba? Pag may mangako sa atin, basta bibilihan kita. Talaga po bilihan niyo po ako Tapos ganitong petsa na. Tataka ka, bakit wala pa rin? Di ba? May mga nangyari na sa inyo yan. Pag nangako, minsan napapako, di ba? Na expected mo na bibilihan ka. Ano pakiramdam pag yung request mo hindi nabili? Ano pakiramdam? Ba malungkot? Aray. Di ba masakit? Malungkot. Kaya minsan, nagke-create ng doubt yon, di ba? Tapos, iisipin mo na naman sa isip mo, ay, nangako na naman si ganito. Malamang, di na naman ako bibilihan yan. Di ba? Nangyari na ba sa inyo yan? Na? Nangako. Talaga, bibilihan kita. Basta maghugas ka lang ng plato lagi, Basta ganito lang lagi gawin mo, Bibilihan kita. Pero,
Lumipas na, hindi na ano. Di ba? Alam nyo, dito sa mundo, lahat naman tayo nakaranas ng ganun. Amen? Lahat tayo may nangako sa atin. Kahit tayo minsan, nangangako tayo sa ibang tao. Oo, talaga. Oo. Makangako tayo sa ibang tao. Pero minsan hindi nakakatupad. Tama? Lahat yun nangyayari sa atin. Pero tandaan nyo, pagdating sa Diyos, talagang lahat ng pangako niya, tutuparin niya. Amen? Lahat ng pangako niya. So, anong gagawin natin? Dapat magtiwala sa Diyos. Kung anong pinagpipray mo sa Diyos, dapat maniwala ka 100%. Kasi, yung pinagpipray mo, hindi mapapasayo yan kung may halong pagdududa. Amen? Kahit gaano kalaki yan, basta pinagpray mo. Halimbawa, sa pamilya nyo, kailangan nyo ng 1,000,000. O, di ba? Parang kaduda-duda, 1,000,000 kailangan. Halimbawa, may kailangan kayong bayaran, tapos nagkakahalaga ng 1,000,000. So, siyempre, wala kang ibang pagkukunan. Ano gagawin mo? Magpipray ngayon. Tapos, hilingin mo sa Diyos, Lord, kayo po nawa mag-provide sa amin ng 1,000,000. 1,000,000. Ngayon, pagkatapos mo mag-pray, ano kayang reaction mo? Paano kaya kami magkakaroon ng 1,000,000? Ibibigay kaya o nagduda ka na, tama? Nagduda ka na. Ibibigay kaya ng Diyos yun? Yung mga kamag-anak ko nga, hirap na hirap eh. Kami nga, hirap na hirap. Hindi ko nga alam saan nakukuha ng 1,000,000 eh. So, nagduda ka na, tama? Alam nyo, walang imposible sa Diyos. Amen? Lahat, kahit magkano ang kailangan mo, kayang ibigay ng Diyos yan. Basta magtiwala ka sa Kanya. Halimbawa, mag-pray, Lord, kailangan po namin ng 1,000,000. In Jesus' name, amen. Pagkatapos mo mag-pray, kailangan maniwala ka pa rin. Kayang ibigay ng Diyos yan. Amen? Magkakaroon kami ng 1,000,000 kasi ang Diyos ang magbibigay. Maaring hindi mo alam kung paano. Tama? Hindi mo alam paano. Pero basta magtiwala ka sa Diyos. Ang Diyos maraming beses na pwede niyang gamitin yung tao. Kahit sinong tao kayang gamitin ng Diyos. Amen? Yung hayop nga sa Biblia, ginagamit ng Diyos eh. Meron ba kayong alam sa Biblia na ginamit? O kay Jonah, di ba? Ginamit ng Diyos yung malaking isda. Wala naman nakalagay sa Biblia na balyena yun. Pero ang sabi, malaking isda. Tama? Yan. Kaya aware kayo dun sa kwento na yun ha. Basta sinabi malaking isda. Hindi natin alam kung maaring balyena kasi sa record naman pag pinag-ara kahit sa nag-research kayo, di ba? Ang pinakamalaking isda balyena talaga. Pero walang record sa Bible. Pero possible na balyena 'yon, tama? Pero hindi natin alam. Basta sabihin natin malaking isda. Tama? Pero ang makikita natin doon, ginamit ng Diyos, 'di ba, yung malaking isda para lunukin sino? Si Jonah. Si Jonah hindi kinain ng isda Kasi kung kinain yun, nginuya yun. 'Di ba? Pero hindi naman siya nginuya, 'di ba? Kasi kung nginuya yun, patay yun. Nilunok lang. Ayan, pagkalunok, di ba binalik siya sa saan nga yan? Nineveh, di ba? Di ba doon siya papunta? Pero pumunta siya ng Tarshish, di ba? Pero inalis siya ng Diyos, di ba? Binalik talaga siya doon. Di ba? Ano pa yung mga ginagamit ng Diyos? Halimbawa, yung sumakay yung Panginoong Kristo sa donkey. Nalala niyo yun? Tapos pumunta siya sa templo. Tapos nakita niya yung templo, maraming nagbebenta. Tapos nagalit siya, pinagtataob niya, di ba? Tapos sinabi niya, my house shall be called the house of prayer. Di ba naalala niyo yan? Marami sa Biblia. Yung time ni Noah. Sino yung ginamit doon? Di ba yung wala ng ulan para malaman kung humupa na yung baha, kung okay na yung lupa. Nagpakawala ng uwak, di ba? Tapos dove ulit, di ba? Kalapate. Di ba sa Bible marami pa kayong mababasa niyan na ginamit ng Diyos yung hayop. Alam nyo, ang point natin doon, pagdating sa prayer natin, kailangan huwag tayong magduda, basta magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Halimbawa, minsan ba nasubukan nyo na mag-alala, paano kaya ako makakapagtapos ng pag-aaral? Paano ko kaya maaabot yung kurso kong ganito? Diba? Di ba kayo, may kanya-kanyang pangarap kayo? Ano ang pangarap mo, Kisses? Ha? Sundalo. Katulad sa papa mo, di ba? Ikaw ano? Ano ang pangarap mo? Flight attendant. Ikaw? Sundalo
Sundalo or teacher. Ikaw? O engineer, ikaw? Ha? Seaman. May kanya-kanya kayong pangarap. Ngayon pa lang, ito turuan ko kayo. Ngayon pa lang, habang nag-aaral kayo, ipag-pray nyo na. Lord, nawa makapagtapos po ko ng pag-aaral. Lord, isa po sa desire ko, maging seaman. Ngayon, sabihin mo anong motibo mo. Ibig sabihin, bakit gusto mo maging seaman? Kasi sabi nila, si manluloko daw. Diba? Para marami akong babae sa barko. Tama ba yon? Diba, ganun yung narinig natin, diba, yung ibang seaman, diba? May mga, diba, tama yan? Diba yung iba, karamihan, nagkakaroon ng ibang babae sa seaman. Tama ba yung dahilan na yon? Para makapanloko ko ng maraming babae. Tama ba yon? So, hindi. Dapat isipin nyo, lahat para sa gawain ng Panginoon. Di ba? Halimbawa, Lord, gusto ko po maging engineer. O bakit? Una, para matulungan ko yung church namin. O di ba maganda yan? Para po Panginoon, kapag naging engineer na ako mag-engineer sa church namin. Di ba? Makabili kami ng lupa, tapos mas mapatayo namin yung malaking building. No? O mag-pray ka, tapos, Lord, nawa maging sundalo po ko. Bakit? Yun na dahilan, no? Para po pag may nakita ko yung kapitbahay namin, papanatan ko yun. Tama ba yun? Tama ba yun? Tama bang motibo yun? Baka hindi ibigay sa'yo ng Diyos. Sabi ng Diyos, ay, hindi kita gagawing sundalo. Bakit? Kasi, patayin mo yung mga kapitbahay mo. Baka si pastor, barilin mo eh. Di ba? Hindi bibigay. Kailangan, bakit gusto mo para po pag di ba ang sundalo? Parang tumaas yata yung sahod no? Para po makatulong. Lahat kayo, dapat isa sa dahilan para makatulong sa church. Amen? Di ba? Bakit gusto mo maging flight attendant? Para po maka-round trip, punta sa buong mundo. Malibot ko yung buong mundo. Di ba? Pag uwi mo, may COVID ka na. Di ba? Di ba? Kailangan tama yung motibo mo. Amen? Bakit mo gagawin yan? Para sa Panginoon lahat. Amen? Alam nyo, di ba, magkakaiba kayo ng pangarap. Siyempre, pag nakapagtapos kayo, magkakaiba kayo ng trabaho niyan, tama? Kailangan, iisa lang ang dahilan. Ano yun? Para makatulong sa church. Amen? Siyempre, huwag nyo kalimutan yung pamilya nyo. Mamaya, pag nakapagtapos na kayo, yung pamilya nyo, pabayaan nyo na. Si mama, si papa, mga kapatid nyo. Di ba? Tutulungan nyo rin sila. Amen? Tutulungan nyo sila. Pero siyempre, huwag nyo kalimutan yung church. Amen? Baka mamaya, naging engineer na, tapos, sana si Manuel. Oh. Di ba? Tapos, kailangan munang dumaan sa sekretary, no? Para makausap si Manuel, kasi may sekretary na pala siya. Di ba? Kasi may mga ganyang tao eh. Pag umangat na sa buhay, pag nakuha na yung kurso, babay na. Yung iba, lumilipat na ibang church. Yung iba, wala na. Imbis na tulungan yung church, ano nangyari? Wala na, nawawala. Tama? Kaya yan ang wag niyong gagawin. Amen? Isipin nyo lagi na pag ako nakapagtapos, tutulungan ko yung pastor ko. Amen? Pag ako nakapagtapos, tutulungan ko yung church namin. Kaya alam nyo, yung mga dating bata, nung sila ay lumaki at nakapagtapos ng sa ibang church, ganun yung nangyari. Na yung mga bata, inalagaan, hanggang sa nakapagtapos ng pag-aaral, noong naging professional na sila, anong ginawa? Sila mismo yung tumulong sa church. Kaya lumaki yung church nila. Hindi nila nakalimutan yung mga miyembro na nag-pray sa kanila. Tama? Kaya kayo, kung ano man yung mga pangarap nyo, pag nakapagtapos kayo ng pag-aaral, huwag nyong kalimutan yung mga nagpipray sa inyo. Tama? Tayo as a church, di ba? Pinagpipray natin ang isa't isa. Lahat kayo, pinagpipray kayo. Kaya pag nakapagtapos ng pag-aaral at nakuha na yung trabaho na gusto mo sa biyaya ng Diyos, huwag mong kalimutan yung mga nag-pray sa'yo. Tama? Huwag nyong kalimutan yung mga nag-advise sa'yo, yung church na ito. Amen ba? Lahat kasi gusto kong makatulong sa church. Amen? Kaya kayo, tandaan nyo, hindi naman hadlang yung COVID eh. Tama? Hindi hadlang yung sakit, yung virus, para hindi kayo makapagtapos ng pag-aaral. Kaya kayo, determinasyon lang. Amen?
Sipag at tiyaga. Hindi naman nahinto ang pag-aaral eh. Naging module lang, tama? Naging module or online class. Pero tuloy-tuloy pa rin yan, tama? Kaya, sipag lang at kailangan habang nagsisipag, naglilingkod sa Diyos. Amen? Kasi baliwala, gusto mong makapagtapos ng pag-aaral. Kinalimutan mo naman ng Diyos. Di ba nakakahiya yon? Samantalang ang Diyos ang dahilan kung bakit ka nakapag-aral. Tama? Binigyan ka niya ng lakas para makapagtapos ka. And then, habang nag-aaral ka, ginagawa mong excuse na hindi ka magsimba kasi may pasok po pastor eh. Samantalang yung Diyos yung dahilan, bakit ka nakapag-aral? Nagigets nyo? Amen? Kaya tayo, mag-pray tayo sa Diyos. Tingnan nyo. Sa verse 24, tingnan nyo. Therefore, sabay natin basahin. Ready? Go. Therefore, I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Tingnan nyo, ang ganda no? Sabi ng Panginoong Kristo, what things soever ye desire. Ano mang bagay ang inyong nais? Di ba desire? Nais. O, sa inyo, ano bang nais nyo? Anong nais nyo sa buhay? Ha? Ibig sabihin, anong plano nyo? Dapat sa inyo may mga kanya-kanya kayong plano. At itong magandang plano, ang una nyong plano dapat, maglingkod sa Diyos. Amen? Huwag nyong aalisin yan. Kasi may mga taong tinatanong, ano plano mo? Mag-aral po. Pagkatapos mag-aral, ano? Pag nakapagtapos po, pag nakapagtapos ka, ano? Maghahanap po ng trabaho. Pag nakapaghanap ka ng trabaho, ano na? Maghahanap po ng pamilya, maghahanap ng mapapangasawa. O pag nangasawa ka na, magkakaroon po ng pamilya. Pag nagkaroon po ng pamilya, magbi-business po. O pag nag-business, ano? Magpapatayo po ng malaking bahay. May nakalimutan siya. Ano yon? Ha? Maglingkod sa Diyos. Tanungin nyo yung iba, yung mga ano nyo, kaibigan nyo, ano plano mo sa buhay? Mag-aral, makapagtapos. Bihira lang. Wala pang sasagot na ano eh. Ano plano mo? Una, maglingkod sa Diyos. Kayo ba naisip nyo yan? Tanungin ko kayo, ano plano nyo? Dapat number 1, isasagot nyo, maglingkod sa Diyos. Pangalawa, mag-aral, magsikap. Tsaka na yung, mga pangalawa na yun. Magsikap, mag-aral, makapagtapos. Pangalawa na yung pangatlo. Ang number 1 dapat, maglingkod sa Diyos. Di ba meron akong binigay sa inyo 4 priorities in life? Ano yung number 1? Apat na F, di ba? Fear God. Tama? Ibig sabihin, magkaroon ng takot sa Diyos. Ibig sabihin, maglingkod sa Diyos. Then number 2, finish your course. Makapagtapos ng pag-aaral. And then number 3, find a job. Nakapagtapos ng pag-aaral, maghanap ng trabaho. At sa paghahanap ng trabaho, ito, habang mga bata pa lang kayo, turuan ko na kayo, kailangan, yung makikita nyong trabaho, hanggat maaari, walang pasok ng linggo. Bakit? Kasi, mahirap na, baka tamaan yung Sunday. Hindi ka makapaglingkod sa Diyos. Amen? Find a job. And then last na yung, find your soulmate. Find a mate. Diba? Sabi ko nga sa inyo, hindi pwedeng balibalik ta rin yan. Diba? Hindi mo pwedeng unahin yung find a mate. Anong nangyayari sa mga tao, mga kabataan na inuuna nila yung find a mate? Magang nagkakapamilya. Hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. Pag nagtrabaho, mababang sahod lang, di ba? Nagets nyo? Mababang sahod lang, tapos kulang pa sa pang-araw-araw. Pero pag sinunod mo yung 4, fear God. Ibig sabihin, unahin mo maglingkod ka sa Diyos. Then pangalawa, finish your course. Magsikap ka makapagtapos ng pag-aaral. And then, find a job. And then, find a mate. Amen ba? Kayo, malapit na rin kayo eh. Anong year nyo na? Anong year mo na? Grade 5. Oh. Kayo? 7, ikaw? 7. Ano ka na eh? Grade ano ka na? 11, ikaw? Sikap lang kayo. Amen? Tingnan nyo, pag binilang nyo, after 10 years, baka mga professional na kayo eh. Tama ba? Grade 6, bilangin nyo, 10 years.
Lagpas na yata yung 10 years, eh, no? O, kita nyo, baka after 10 years. Simula ngayon, after 10 years, may mga trabaho na kayo, no? Tama ba? Kayo, lalo ka na, di ba? Baka engineer ka na noon. Baka nakalimutan mo na kami noon. Di ba? Tingnan nyo, after 10 years, tingnan nyo, yung simbahan natin after 10 years. O, may mga trabaho na kayo. Diba? O sabihin natin after 20 years. Diba? 10 years. O diba? 15 years. Mga 20 plus na kayo na, no? O diba? Kaya kayo, magsikap tayo. Lahat ng ginagawa natin, kailangan meron dyan yung para sa Panginoon. Amen? Pagdating sa pag-aaral, kailangan isa sa inspirasyon nyo ay yung makakatulong ako sa church namin. Amen ba? Balang araw, pag nakapagtapos kayo, maalala nyo itong mensahe na ito. Na dati sinabi ni Pastor, pag nakapagtapos kami, tutulong kami sa church. Ngayon, nakapagtapos na ako, kailangan tutulong ako sa church. Amen? Sabi dyan, no, pag kayo nanalangin, kung anumang desire nyo, sabi dyan, what things soever you desire. When you pray, pag kayo nanalangin, ano sabi? Believe that you receive them. Kung anong gusto mo sa buhay, kung anong desire mo, ibig sabihin kung anong nais ng puso mo. Ibig sabihin, isa sa requirement yan, ano? Believe. Amen? Ibig sabihin, maniwala ka. Tama? Pag nag-aaral ka, maniwala kang makakapagtapos ka. Tama? Ibig sabihin, may tiwala ka sa Diyos. May tiwala ka sa Diyos na kaya akong patapusin ng Diyos. Amen? Kasi kung magulang lang natin, maaaring hindi tayo kayang patapusin ng magulang. Tama? Kasi paano kung biglang nawalan ng trabaho? Tama? Paano kung biglang nag-lockdown dito? Tapos nawalan mo iba ng trabaho. Paano kung biglang may nangyari sa pamilya? Nahirapan kayo sa supply sa ano nyo. Kaya ang tiwala natin, hindi dapat sa tao eh. Tama? Kailangan sa Diyos talaga. Amen? Kasi yung mga magulang natin, ginagamit lang sila ng Diyos para makapag-aral tayo. Pero ang number one na tiwala natin, una dapat sa Diyos. Amen? Kasi ang Diyos kailanman, hindi tayo bibiguin yan. Amen? Hindi tayo bibiguin ng Diyos. Sabi dyan, no, pag kayo nanalangin, believe that you receive them. Maniwala kayong matatanggap nyo. Hingi ka sa Diyos, Lord, kailangan po namin ng ganito sa pamilya. Pagkatapos mo mag-pray, kailangan maniwala ka. Amen? At pag naniwala ka, ibibigay talaga yun ng Diyos. Sabi dyan, and ye shall have them. Pero, syempre, kailangan ganito. Pag magpipray tayo, kailangan maayos yung puso natin. Amen? Kailangan walang galit. Kailangan suriin natin yung sarili natin. Maayos kaya ako sa harapan ng Diyos. Kaya alam nyo, masarap mag-pray kapag wala kang ginagawang kasalanan. Tama? Pero pag punong-puno ka ng kasalanan, kung anong ginagawa mo, puro kasalanan. Pag nag-pray ka, nakakahiya sa Diyos eh. Tama? Halimbawa, humingi ka sa mama mo. Ma, pengi po ng pera. Pero hindi ka naman masunurin. Hindi ka sumusunod sa kanyang utos. Sa tingin nyo, may kumpiyansa ba kayong humingi sa magulang nyo? Parang nakakahiya nga humingi, tama? Pag sinuway mo yung utos niya, tapos maya-maya, ma, pengi po ko 5 piso. Oh, parang nakakaya. Tapos, minsan magagalit pa yung mama mo, di ba? Yung magulang natin. Kasi, hindi tayo sumusunod eh. Ganun din yan sa Diyos. Kailangan, hanggat maaari, kung gusto nating ibigay ng Diyos yung ating mga desire sa buhay, kailangan gawin natin yung kanyang kautusan. Amen? Kasi mahirap para sa Diyos na ibigay niya yung gusto mo, yung desire mo, hindi ka naman sumusunod sa Kanya. Desire ka ng desire, Lord, nawa, makapagtapos ako ng pag-aaral. Nawa, ganito. Nawa, yumaman kami. Hindi ka naman naglilingkod sa Diyos. Hindi ka naman nagbabasa ng Biblia. Hindi ka naman nagpipray. Hindi ka naman nagsisimba. Hindi naman tayo sumusunod sa utos ng Diyos. Tingin mo, may gana kayang ibigay ng Diyos yon? Kailangan samahan natin ng pagsunod sa Diyos. Amen? Lahat ng desire natin, samahan natin ng pagsunod sa Diyos. Kasi mas matutuwa. Parang sa magulang lang yan, tama? Kahit
Kahit nga minsan, hindi na tayo utusan ng magulang, basta gawin lang natin yung gawaing bahay, maglinis na tayo. Makikita ng mama natin na, wow, naglinis yung anak ko ah. Then pag humingi tayo, di ba maluwag sa maluwag sa damdamin ng mga magulang natin. Kasi, ginagawa natin yung kanilang mga binibilin, mga utos nila, ganun din yan sa Diyos. Amen? Kaya alam nyo, ang pinakapayo ko sa inyo bilang pastor, maglingkod kayo sa Diyos. Manalangin lagi kayo. Yung mga pangarap nyo sa buhay, basta ipag-pray nyo lagi yan, ibibigay yan ng Diyos. Basta may pananampalataya kayo. At buong buo. Amen? Buong buo dapat. Kaya sabi dyan sa verse 25, lapit na tayo. Basahin natin. Sabi dyan, when you stand praying, forgive if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. Ayun. Alam nyo pag sinabing trespasses, kasalanan. Baka pagsalansang, mga kasalanan. Sabi dyan, pag tagalugin ko, kailangan, pag nag-pray tayo, wala tayong kagalit. Kasi, pag meron kang kagalit tapos nag-pray ka, hingi ka ng tawad, ano sabi ng Biblia? Kailangan mag-ayos muna kayo ng kaibigan mo. Sino man ka, halimbawa dito sa church, may kagalit ka. Nakakaya mag-pray sa Diyos kung may away, may kagalit ka, tapos magpipray ka sa Diyos. Hindi natutuwa ang Diyos doon. Kailangan, pag meron kang kaaway, halimbawa dito sa church, may nakasagutan ka, or may tampuhan kayo, kailangan sikapin yung mag-usap kayo, mag-ayos kayo. Hindi yung parang walang kibo lang, walang pansinan. Hindi ganon. Dapat, kung kayo may, halimbawa, natisod, si Melanie natisod kay Ninya. No? So, anong gagawin nyo? Walang imikan? Hindi. Kasi pag walang imikan yan, magbubunga yan. Tama ba? Hanggang sa katagalan yan, mag-aaway, hanggang sa banatan na kayo, magchichismisan ng bawat isa. Lumalaki yan. Tama? Pero, dapat pag kayo nagkatampuhan, ang the best na gawin nyo, mag-usap kayo. Tama? Tapos sabi, sorry ha. Sorry kayo sa isa. Tama? Kasi pag nag-sorry kayo sa isa't isa, magaan sa damdamin. Amen? At kapag magaan sa damdamin, nag-ayos kayo, pag nag-pray kayo, matutuwa ang Diyos. Bakit? Kasi nakipag-ayos ka sa kapatid mo eh. Amen ba? Dito sa church. Dapat wala tayong samaan ng loob. Amen? Tamaan man kayo sa preaching, pasalamat kayo. Amen? Walang samaan ng loob. Sino dito masama ang loob kay pastor? Meron ba? Pastor, lagi akong pinapatamaan niya. Hindi dapat ganon. Bagkus magpasalamat ka. Amen? Kasi nakukorek tayo eh. Tama ba? Amen? Nakukorek tayo. Pasalamat tayo sa Diyos. Pasalamat tayo. Kaya sabi dyan, ito, verse 26. Basahin natin. Ready? Go. But if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Ayan. Sabi ng Biblia, pag nakipag-ayos ka sa kaibigan mo, ano sabi ng Biblia? Patatawarin din kayo ng Diyos. Sa verse 26, pag hindi naman kayo nag-ayos, hindi kayo nagpatawad sa isa't isa, tapos mag-pray ka, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Ano pa? Hindi ka patatawarin. Ayun yung sabi but if you do not forgive, pag hindi tayo marunong magpatawad, di ba may mga tao na hindi marunong magpatawad, no? Eh sabi nga nila, dapat pag forgive and forget, di ba? Pag nagpatawad, dapat kalimutan na. Tama, yung iba, hindi naman totoong nagpatawad eh. Yung iba, pinapatawad na kita, pero hindi ko nakalimutan yung ginawa mo. Di ba may mga ganon? Di ba? Hindi nakalimutan. Yung iba naman, pinatawad na. Tapos, next week, pag nag-away, ibabalik ulit. Dati, ganito ka, noong 1966, ganito. Tagal-tagal na, 1966. Tapos, binalik pa rin, no? Ang tagal-tagal. Pero, nag-ayos na kayo nun. Di ba? Kaya, alimbawa, kayo nag-away kayo, pag kayo nagtalo, tapos nagkabatik na kayo. Pag nagkabati na kayo, tapos next week nag-away ulit kayo, wag niyo nang ibalik yung mga nakaraan. Amen? Nagets niyo po? Wag niyo nang ibalik. Kasi mga
napag-usapan nyo na yun eh. Tama ba? Yung iba kasi, binabalik nila eh. Nagiging historian sila eh. Binabalik nila yung mga nakaraan. Nagets niyo po? Amen ba? Amen. Kasi, pag hindi tayo marunong magpatawad sa kapwa natin, hindi tayo patatawarin ng Diyos. Kaya dapat, matuto tayo magpatawad. Amen? Sabi ng Biblia dyan, whatsoever things you desire. What things soever you desire. Ano bang nais ng puso mo ngayon? Ano bang gusto mo ngayon? Gusto ko po makapagtapos ng pag-aaral. Pag-pray mo sa Diyos ngayon yan. At higit sa lahat, yung number one desire natin, maturuan ng salita ng Diyos yung bawat isa. Amen? Kung may mahal ka ba sa buhay, na sa tingin mong hindi pa naturuan ng kaligtasan, ipag-pray mo. Yan ang gawin mo desire. Lord, nawa yung mga mahal ko po sa buhay, nawa maturuan po sila ng salita ng Diyos. Kasi sabi ko nga sa inyo, pag sila binawian ng buhay, at pag ikaw binawian na rin ng buhay, magkikita kayo niyan. Maaring nasa impyerno siya, masakit yon. Mas maganda kung nasa langit din sila. Amen? Isa sa desire mo, maturuan sila ng katiyakan ng kaligtasan. At isa din sa i-desire natin, balang araw makapag-church sila. Amen? Yan ang desire natin dito. Ako bilang pastor, yan ang desire ko. Maturuan ng bawat isa dyan. Actually, marami naman na tayong naturuan dyan. Nawa, totoo silang tumanggap. Amen? Kasi kung totoo silang tumanggap, maglilingkod yan sa Diyos. Amen? Sa inyo naman, dahil naglilingkod na kayo sa Diyos, ang desire ko sa inyo, magpatuloy. Amen? Magpatuloy at lumago sa kaalaman. Kayo ba, ilang months na kayong nagsisimba dito? May lumago ba yung kaalaman nyo? May mga natutunan ba kayo? Yan dapat ang maganda sa Kristiyano. Natututo ng salita ng Diyos at lumalago. Balang araw, kayo din naman yung magiging tagapagturo. Kasi natututo kayo eh. Yan ang desire ko sa inyo, matuto. Ang piano, balang araw maging pianist, maging guitarist, maging MC, maging song leader, Bible reading, hanggang sa lumago tayo. Isa din sa desire natin, magkaroon ng sariling property, mas papalawak ang ating lugar. Marami tayong desire. Lahat yan, ipasa Diyos natin. Amen? Tayo manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang aming oras ng pananalangin. Patawad po sa aming pagkakasala at pagkukulang sa inyo pong harapan. Salamat Lord sa mensahe na ibinigay niyo po sa amin sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.